Baka dumating kayo sa puntong kayo na talaga at nagsusolo, maging katulong lang tong anak ko sa'yo. Baka naman mamaya, kung kailan gusto ko nang kilalanin yung nanay mo, marami ka palang issue. Hindi kita inuhusgahan ha, pero may nakikita ko sa mga mata mo. Sa bawat salita ko about sa nanay mo, parang may pag-aalinlangan ka. Yun, sakto. Gugustuhan ni MJ ito. Gagamit niya pantulog. Tapos bilang ko na lang ng prutas yung tatay niya. Tsaka pagkain. Ay, nak. Aalis ka? Oo, ma. Ngayong araw yung sinasabi ko sa'yo eh. Gusto ko makilala yung tatay nung nililigawan ko. Ganun ba, anak? Paalala ko lang muna sana sa'yo, anak. Kasi yung kuryente natin, 2 linggo ng delay yun. Pinapakausapan ko lang yung nagpuputol, kaya may kuryente pa rin tayo hanggang ngayon. Man naman, di ba? Nung nakaraan ko pa sinabi sa'yo yan, gawan mo muna ng paraan. Anak, ano paraan naman yung magagawa ko? Alam mo namang wala akong trabaho eh. Yun na nga eh. Bakit kasi tinamanga pa ng sakit-sakit na yan eh. Tsaka hanggang kailan magagaling yan? Man naman, alam mo naman kailangan ko na bumuo ng sarili kong pamilya eh. Kakaedad na ako eh. Anak, kung ako lang, mas gusto ko na lang mawala para hindi na ako maging pabigat sa'yo. Tara, Alfred. Tuloy ka muna. Tatawagin ko lang si tatay. Sige. Ay, ito nga pala, may regalo ako sa'yo. Tsaka prutas para sa papa mo. Nagabala ka pa. Hindi, okay lang yan. Upo ka muna dito. Thank you. Tay, si Alfred. Ay, magandang araw po dito. Magandang araw. Sige na. Upo mo na. May dala po pala akong prutas dito. Baka gusto niyo po. Ganun ba? Salamat. Ilan taon ko na ba, iyo? 22 po, dito. May trabaho ka ba? Opo, meron po. Kamusta naman ang pamilya nyo? Nanay mo, tatay mo? Yun nga po, tito eh. Matagal na pong hiwalay si tatay tsaka si nanay. Ay, walay naman. Sa MJ naman, maaga rin na wala ang nanay. Nag-iisang anak ko na rin yan, di na nasundan. Pasensya ka na, medyo matanong talaga ako Okay lang po. Kasi, alam ko naman yung ganitong senaryo eh. Siyempre, kung may mangliligaw sa anak ko, hindi naman ako pihikan. Pero gusto ko lang maniguro. Kasi tulad mo, 2 na lang kayo ng nanay mo, kami naman, 2 na lang kami ng anak ko. Kumusta naman ang nanay mo? Si mama po, sa bahay lang. Kasi po, tinamaan ng sakit sa puso eh. Kailangan po gamutin eh. Mahirap. Buti ako, waawan ng Diyos, wala akong maintenance pa. Iho, ganito. Baka naman, imbis na dapat pantulong mo sa nanay mo yun, binili mo pa sa anak ko. Hindi. Okay lang po, tito. Naka-budget naman po yan. Akin lang kasi, yung anak ko hindi yan lumaki sa puro layaw, puro luho. Unang-una, marunong din yan sa gawaing bahay. Dahil magmula nung nawala yung nanay niya, habang nasa trabaho ko, tinuruan ko niya maging independent. Laba, luto, maaga niya namulatan yung buhay na hindi kami maramya at wala siya nanay. Matanong kita, umuo pa ba kayo o sarili niyo yung bahay niyo? Umuo pa lang po kami, tito. Unahan na kita. Hindi kita na-underestimate, pero kung sino man makapang-asawa ng anak ko, hindi ko papatirahin dito, unahan na kita. Alam niya yan.
bago ka pumunta rito, nag-usap na kami na wag niya isipin na itong pag-iimbestiga ko sa'yo para magkalayo kayo o hindi ituloy yung panliligaw mo. Siya yung makikisama, pero ulitin ko, gusto ko manigurado. Wag po kayong mag-alala, Tito. May regular naman po akong trabaho. Saka may alam po ako sa gawaing bahay. Buti naman kung ganun. Ano ba trabaho mo? Pang umaga, pang gabi? Panggabi po eh. Panggabi? Nako. Unahan na kita. Ang panggabing trabaho. Baligtad na mundo. Wala kang magagawa sa araw. Pero wala tayong magagawa kung yung trabaho mo. Ang akin lang, baka dumating kayo sa puntong kayo na talaga at nagsusalo, maging katulong lang tong anak ko sa'yo. Ayokong dumating sa punto na kung kailan wala sa akin yung anak ko, kung kailan pinayagan ko na makipagrelasyon, sa kanya mararamdaman yung kalbaryo ng buhay. Hindi naman po siguro hantong sa ganun, Tito. Mahirap magsalita ng tapos. Tsaka, ikaw ba, mabuting anak sa nanay mo, magmula nung nawala yung tatay mo? Baka naman mamaya, ang galang-galang mo sa akin, nagbibigay ka ng importansya sa anak ko at oras, pero sa nanay mo, barubal ka. Baka naman mamaya, kung kailan gusto ko nang kilalanin yung nanay mo, marami ka palang issue. Pwede ka pa mag-isip. Nagpaplano naman din po ako na ipakilala siya kay Mama. Kasi ibig sabihin, hindi pa siya kilala. NJ hindi ako nagkulang ng salita sa'yo. Puso mo yan, ikaw yan. Pero inuulit ko, kung ikaw, nagpapakitang tao lang sa amin, marami kang pagkukulong sa nanay mo, makapag-isip ka pa kung itutuloy mo hindi. Dahil hanggat nakikita kong hindi ka okay at hindi mo kayang buhayin anak ko, hindi ko ibibigay sa'yo. Tito, kung mapagbibigyan niyo po ako, papakita ko na lang po kung sino ako. Ayoko mo na asahan yan. Hirap lang siguro ng ganito dahil babae yung anak ko. Ayoko kasi ng mga lalaking nakapag-abot lang sa magulang, piling prinsipe na. Ayoko sa lalaking sa umpisa lang. Ayoko sa lalaking nagbibilang, ng binibigay sa asawa o binibigay sa magulang. Lalo sa kalagayan ng nanay mo, may sakit siya. Hindi kita inuhusgahan pero may nakikita ko sa mga mata mo. Sa bawat salita ko, bawat sa nanay mo, parang may pag-aalinlangan ka. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon, ulitin ko, anak ko makikisama sa'yo pero hanggat buhay ako at nakikita kong hindi mo kayang buhayin, mismo ultimo yung sarili mo at yung nanay mo pag nakausap ko, kaya sumamalaw yung dalawa, ilalayo ko sa anak ko. Tito, maraming salamat po. Itatat ko po sa utak ko lahat ng sinabi niyo po. Tatak mo talaga, Utoy, kasi ang nanay isa lang yan. At yung nililigawan mo, ilang linggong din naka-recover pagka wala ng nanay niya. Ngayon, hanggat nandyan ang nanay mo, may karamdaman ng nanay mo, para sa akin, yung 99% mo, ibigay mo muna sa kanya. Dahil di mo alam
anytime pwede siyang mawala lalo't may karamdaman siya. Napaka-critical na kalagayan ng nanay mo. Huwag ka magmadali. Huwag mo isipin na nasa edad ka na, kailangan mo magpamilya, kailangan mo ng ganito, pero yung nanay mo ganun. Dahil walang ibang asahan yung nanay mo kundi ikaw. Magiging mabuting asawa ka someday sa anak ko kung maging kayo man. Pero gusto ko, habang nabubuhay yung nanay mo, mas unahin mo muna maging mabuting anak sa kanya. Dahil ano't mang gawin natin, kung di dahil sa nanay mo na nagdala sa'yo ng 9 na buwan at nagsakripisyo, ang iniwan nga ng tatay mo, hindi niya deserve. Nababaliwala. Kung kailan malakas ka na. Kung kailan ikaw na dapat ang aakay sa kanya, sa kinaan niya. Ha? Sige na, maiwanan ko na kayo. Bakit kasi tinamanga pa ng sakit-sakit na yan eh? Baka hanggang kailan magagaling yan? Alam mo naman kailangan ko na bumuo ng sarili ng pamilya eh. Kakaedad na ako eh. Eh anak, kung ako lang. Mas gusto ko na lang mawala. Para hindi na ako maging pabigat sa'yo.